Pari ka din din mo this Lord, kaya patuloy kami pa na malapit sa iyo, patuloy kami na papakumalapit sa iyo mga sarili. Yung nga yung patuloy kami sa may mga bayad na kami mapuso, kami maiipan, kami mapanalita, kami magawa, kami makirot, hindi ka nalugot, kami mabuhay, hindi namin pa yung patuloy kami linisin, tutula kami ba na hindi ka nabuot, kalbaryo pa maging malinis, kami maging banal sa iyo sa tanong. Lord, napapasalamat kami pa ng susulatan na kasulat sa Ephesians chapter 1 verse 9, yung papayag namin ang aming makasalanan sa aming malagi, sa mga kasalanan, mga kalikuan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, patuloy na namin sinatanggap ang kapatawaran, patuloy po sa loob sa amin. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hindi namin kanon yung gabay, patnubay ng banal ng Espiritu. Sapagkat we acknowledge the part when we can do nothing. Kaya rin namin kayo, patuloy mo kayo na buksan namin spiritual na pangunawa, pang-unawaan, bawat mensahe na dadalhin ang aming yung pastor pa yun, patuloy mo siya pa yung pagkaluban ng nation, wisdom, nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Ikaw pa patuloy maglubalhati sa aming buhay, sa buong maghapon na ito, Panginoon. At patuloy mo kami turuan ng mga salita at patuloy mo kami yung sa aming puso at isipan ng bawat mensahe na marinig sa hapon na ito, pang-amis sa buhay, yung mga salita o pang bawat sa amin ay patuloy na lumago aming pananampalataya at madatnan mo ba sa amin na mainit ang aming pananampalataya. Maraming salamat, Lord. Patuloy namin kami ibinablik sa lahat ng kapurihan, kalulhatian, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you po, Pastor Robert. Thank you po, Pastor Robert. Okay, bago po mag-start si Pastor Bart ng pagtuturo ng salita ng Panginoon, ang mag-start po tayo ng isang series natin ngayon. Maganda po ang ating pag-aaralan. Sa mga old members po, i-refresh po ito na pagtuturo. Sa mga iba po, hindi pa po nila napakinggan ng pagtuturo na ito. Pero napakaganda po nating malaman ang tungkol po sa paghahari ng ating Panginoong Jesus. Yan po ang ating blessed hope, ang paghahari po ng ating Panginoon, ang kanyang pagdating at ang kanyang paghahari dito ng 1,000 taon. So, meron po ba gusto magbigay ng testimony? Bago tayo mag-start? Ayan na si Pastor. Meron po bang may gustong magbigay ng testimony o patotoo o encouragement para po sa bawat isa? Hello, Sister Che. Andiyan si kita ko na siya. Sister Prosi daw po, may lag na hindi siya makakasama. Pag-pray po natin mamaya. Meron po bang gustong magbigay ng testimony o gustong mag-share lang po? Anything na pwede nyo ma-share sa mga kapatid natin? Meron po bang gustong magkaroon lang ng sharing? Welcome natin si Joey. Si Brother Joey, masaya tayo kasama natin si Brother Joey. Kasama natin ang kanyang pamilya. Pastor? Ayan. Ang ganda naman ng background mo da. Joey, kumusta ka na? Ito. Nasa sa bahay lang. I stay. Tama yan. Long time no see. Long time no see. Sino kasama mo? Si Rian, nasa kwan sa kusina. Welcome po natin lahat ng mga kapatid. Meron po bang gustong mag-share bago po tayo mag-start ng aral? Sharing po. Sister Sol, meron ka bang gustong i-share? Ayan pa lang si Brother Jojo. Ayan na si Brother Jojo. Hello, Brother Jo. Brother Joey. Masaya tayo. Kasama natin si Pastor Joey. Okay. Okay, Jojo. Magkaroon ng konting sharing bago po si Pastor magturo. Meron po ba? Lalagayan ng bawat isa
natin, meron, ano, Pastor, kumusta ka na dyan? Ito. Hello, afternoon, Papa Jojo. Magandang hapon po. Ako po ay Ngayon, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat bagamat nandito tayo ngayon sa pandemic na problema, talagang tinuruan ng maging bata, matanda, yung sabi nga nila may isip na or wala pa, even sa bagong matuwing, yung sasabi sa Panginoon kung gaano tayo kapalad ang bawat isa sa atin. Kasi ang prayer namin laging mag-anak, kaming tatlo, is for everybody, especially sa mga kapatiran, sa church, sa Wood Hills, sa lahat ng dako ng mundo. Sabi ko nga yung maikling panahon na binigay ng Panginoon, yung sabi nga laging late, laging may excuse pag may gawain ng Panginoon sa pananalangin at saka sa mga gawain na nagiging parang nagiging normal na yung ganito. Sana mapanatili, hindi lang dahil nagka-problema. Ako nagpapasalamat at talagang naging closer talaga. Alam ko naman ang bawat isa sa atin naging closer, hindi lang sa pamilya, lalo na sa Panginoon. At tunay nga na masaya ako, ate. 50-50. Malungkot kasi may ganito, nakakatakot, pero yung worry tinatanggal mo. Masaya ako kasi yun nga, karoon ng time na magkasama-sama pamilya, naging close sa Panginoon at imaginein mo kung kailan pa malalayo, ang dami-dami laging attendance dito sa Tama yun. At ako natutuwa ako, nakita ko si Brother Joey. Kilala mo ko, Brother Joey, may buhok na, oh. Masama na buhok eh. Tama. Parang minsan ang nangyayari sa buhay natin, basta pupunta tayo sa Panginoon, merong maganda pa rin gagawin ng Panginoon para sa atin. So sa kabila ng lahat ng restriction na magkasama-sama tayo, mag-join physically, meron pa ring way para magkasama-sama tayo through itong sa pamamagitan ng Zoom. Papasalamat tayo sa Panginoon, meron tayong ganitong medium para patuloy nating ma-encourage ng bawat isa. Patuloy na maitaas ang Panginoon sa buhay natin. Patuloy na mas maging malapit tayo sa Panginoon. So maraming salamat, Brother Joe, sa sharing mo. Meron pa po bang gusto mag-share? Wala na po. Tatawagin ko na po si Pastor Bart para makapag-start. Tapos mamaya na lang po, baka may mga question. At least meron tayong time. O sige, Pastor Bart, magturo. Start na. Wala kang sound. Wala kang sound. Meron na ba? Okay, yan na. Meron na. Okay, so good afternoon po. Welcome, Pastor Robert, Joey, Brother Jojo, Sister Sol, Sira, sino pa? Sister Maymay, Sister Adi, Jacob, Brother Eugene, Papang Lolot, Ate Sel, Sister Che. Okay. Sister Prosi daw saka si Suzette, pag-pray natin may lagnat daw mamaya. So pag-pray Nandiyan din yata si Sister Babes. Ay, Sister Babes. Asa Sister Babes? Meron sa audio, hindi So, sige lumalabas. po, ano tayo ngayon? 14. At yung may mga kasama dyan, welcome din po. So, start na po tayo. Ano? Para makita mo na.
Okay. So, welcome po lahat sa ating Bible study. Marami pong salamat at makapag-share na naman tayo. O, sige po. Buksan po natin ang ating Biblia. Meron po ako sinend na link. Kasi yung mga Bible study namin dito, saka dyan, saka yung mga services natin, ina-upload ni na Jonathan at Jet sa YouTube. So, meron kayo makikita dyan sa Gauss na link B. Yun ang channel ko. So, makikita nyo lahat dyan yung mga Bible study natin. So, kung gusto nyo balikan yung mga turo, pwede nyo panoorin. Yan lang po. So, kung member po kayo ng Gauss, yung chat natin na Gauss. Gauzy. Gauzy. Dito po kasi Gans. G-A-N-Z. Grace Abound, New Zealand. Okay, tuloy po tayo sa ating pong outline. So, sinend ko po sa inyo yung outline. Start, no? Basahin po natin yung verse ng Matthew 24, verse 14. Papakita po sa atin ni Jonathan, Matthew 24, verse 14. Okay, babasahin natin. Ano? So, ang title po natin, yung Literal Kingdom of Jesus Christ. Kasi po, meron po ditong nangangaral, mga Christian din nagpapatawag. Pero ang pagtuturo nila, pagdating daw po ng Panginoon, end of the world na. Judgment day na. Hindi na ho sila naniniwala na si Jesus Christ maghahari pa rito for 1,000 years. Ang maganda po dito, kahit tayo naman naniniwala tayong si Jesus Christ maghahari dito ng 1,000 years. Pero kung tatanungin tayo, sigurado po ba tayo o hindi, hindi naman natin ma-explain. Mas mabuti na pong pag-aralan natin kasi po naisulat naman sa Biblia at naihula din sa lumang tipan na si Jesus Christ po talagang literal na maghahari sa lupa. Kung inaasahan natin ang buong mundo magkakaroon ng one world government, after po ng one world government sa pangunguna ng Antichrist, si Jesus Christ naman magkakaroon din siya ng one world government at yung government niya kakaiba. Maghahari siya sa loob ng 1,000 taon. At yung mga napalitan ng katawang hindi mamamatay, yung mga nagbagong mag-uli, yun ang gagawin niyang mga hari sa lupa. So wala na pong gobyerno ng panglupa, gobyerno ng Panginoon. Yung pong 1,000 years reign of Jesus Christ na yon, marami rin pa pong mga tao doon na mortal na magpapadami. Kasi po yung mga binuhay na mag-uli, hindi na po yun mag-aasawa. Magiging parang anghel sila, sabi po sa Lucas. Pero tandaan ninyo, yung pong ating pag-aaralan ngayon, yung literal na paghahari ni Jesus Christ for 1,000 years. Para malaman yung detalyado kasi po, ang pag-aaralan natin ngayon ay napakaganda. Sabi nga po sa Matthew 24 verse 14, babasahin ko, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Doon po sa English, the gospel of the kingdom. Okay, meron pong tinatawag na gospel of the kingdom.
karamihan po sa mga Kristiyano, yung pinapangaral natin ngayon, yung magandang balita, yung salita ng Diyos. Pero yung kaharian ng Diyos na literal, hindi pa na ipapangaral. Tandaan po ninyo, pag malapit nang dumating yung wakas, hindi po ito wakas ng end of the world, ha? Yung pong wakas ng mga kasamaan, wakas ng kasalanan, kawakasan ng mga bansang umiiral ngayon. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Paano po natin malalaman na ang kaharian ng Diyos na ito na magsisilbing patotoo o yung last na ipapangaral sa buong mundo bago dumating ang Panginoon? Kasi po yung mga bansa ngayon, mga desperate na, no? Meron pong may mga events na mangyayari katulad dito sa COVID-19 na mga bansa po bumabagsak ang ekonomiya, no? Ang nagpapabagsak lang yung COVID, yung virus na yan. Bumabagsak ang economy. Darating po ang araw, talagang yung may ekonomiya ng mga bansa, babagsak lahat yan. So, babalakin ng buong mundo na magkaisa uli. Magkakaroon ng one world government, magkakaroon ng one world religion, at magkakaroon po ng tinatawag na false Christ. So, yung tinatawag na antichrist. Kaya po ito natin pag-aaralan kasi po, darating ang araw, ang pangangaral natin, hindi lang yung magandang balita tungkol kay Jesus Christ, kundi po yung magandang balita doon sa paghahari niya dito sa lupa for 1,000 years. Okay, buksan po natin yung ating outline. Sinend ko na po sa inyo. Tandaan po ninyo, merong 4 na kaharian ng Diyos. Si Jesus. Meron po siyang 4 na kaharian. The coming literal kingdom of Jesus Christ po ang pamagat. 4 kingdoms of Jesus Christ po ito. Number 1 na kingdom, yung kaharian niya, yung pinipreach natin ngayon na born again, yung pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, hindi tayo makakasama sa millennial kingdom kung hindi muna maghahari si Jesus sa ating mga puso. Okay? Ang tawag ng Bible diyan, the kingdom within us. O yung kingdom ng Panginoon sa ating puso. So, tandaan ninyo, uunahin ng Panginoon na baguhin tayo. Maghari muna siya sa buhay natin. Ibig sabihin niyan, kailangan mo munang ma-born again. Kasi pag hindi ka na born again, hindi ka mag-change. At hindi ka mag-change yung mga gawin natin. Ano? Dalawa po ang kaloob ng Holy Spirit. Yung fruit, yung pagbabago sa sarili. Yung gifts, yung pagbabago sa mga ginagawa natin o yung paglilingkod sa Panginoon. Yung gifts po kasi paglilingkod sa Panginoon yan. Kaya po yung tinatawag na kingdom within us. Sa puso. Yung Holy Spirit, naghahari po yan sa ating puso, sa ating buhay. Okay? Basahin natin sa Luke 17:20-21. Babasahin natin sa Tagalog. Luke 17 verses 20-21. Okay. Ano po ba yan? Paghahari sa ating puso. Okay? Ito pa. Ang unang kaharian ng Diyos na dapat mangyari sa mga Kristiyano bago sila makasama sa pagkabuhay na mag-uli at bago sila makasama sa millennial kingdom, kailangan munang makilala natin, matutunan natin ang kaharian ng Diyos, ang unang kaharian ng Diyos sa ating puso. Okay. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Tandaan po ninyo, yung mga Pariseo, naniniwala sila doon sa literal kingdom ni Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, walang makikitang palatandaan ang pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala ring magsasabing, nandoon o ano ba yung isang verse doon? Ang nagsasabing naroon o nandyan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sabi niya. So ibig po sabihin, sabi niya sa mga Pariseo,
Hindi pa darating yung karya ng Diyos. Siguro lilipas pa yung 2020. Kasi 2020 na tayo ngayon eh. Lilipas pa yung mga 2,000 mahigit taon bago dumating yung talagang literal na karya ng Diyos. Pero sa ngayon, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala rin magsasabing nandyan o naroon. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nag-start sa inyo. Sa ibang translation po, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nag-uumpisa sa ating puso. Okay. So, ibig po sabihin, bago po maghari si Jesus Christ ng literal sa daigdig, kailangan maipon muna yung mga pinagharian niya sa kanilang mga puso. Tayo po ba sa palagay ninyo, ang Panginoong Yesus naghahari na sa ating mga puso? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto kong makita ang kamay nyo pumapalakpak sa Panginoon. Sabi nga po dito sa verse 21 sa English, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Sabi niya gano'n. Okay. Yun po yung unang kaharian. Ano yung pangalawa? Ito po yung pangalawa. The kingdom in the church. Yung pong church, hindi ho building. Yung church, yung kalipulan ng mga mananampalataya. Yung mga pinag-ipong-ipong binago ng Diyos ang puso. So pag nagkakatipon po tayo sa pangalan ng Panginoon, ang tawag po ng Diyos dyan, church. So, yung pong building natin dyan na malaki, hindi po yan church. Tawag dyan, building. Church. Pero yung church tayo yung iglesia. Okay? Tao po ang iglesia, sambahayan ng Diyos. So una, bago ka mapabilang sa church, kailangan maghari muna si Jesus sa ating puso, individual, personal. Pangalawa, pag nagkakatipon na tayo, naghahari naman ang Diyos sa sangkalahatan, sa church. O basahin natin ha. Doon po sa Matthew 16, nandun sa Our Father, kung tutuusin po, pag binabasa nyo yun, tumutukoy po ang Diyos dito sa church. Sabi niya, Matthew 16, yung Our Father. Basahin po natin. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban sa lupa tulad ng sa langit. Pero po dun sa English, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So pag nagkakatipon po yung mga magkakapatid sa Panginoon, yung tinatawag na church, nag-ahari din po ang Panginoon sa church. Yun po yung pangalawang kaharian. Pangatlo, tandaan po ninyo, pagdating ni Jesus Christ, ikakasal niya, hindi isang tao. Ang ikakasal sa kanya, yung tinatawag na bride, yung iglesia. Tandaan po natin, si Jesus Christ po lalaki. Ang iglesia, babae. Kaya po pagdating ni Jesus Christ, ang mapapangasawa niya, yung iglesia. Tayo, yung kalipulad ng iglesia. Kaya pag ang Diyos nyo, babae, at babae ang iglesia, magiging tomboy po ang Diyos. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan ang Diyos natin lalaki. Kasi ang iglesia, babae. Okay? Naintindihan niyo po siguro yung aking sinasabi. Ngayon, ang pangatlo pong kaharian ni Jesus Christ ay yung millennial kingdom of Jesus Christ. Maghahari po si Jesus Christ dito ng literal. Okay? Una, naghari muna siya sa puso natin.
Iyan ang katunayan na makakasama tayo kasi yung mga hindi binago ng Diyos, yung walang espiritu ng Diyos, yung hindi nagpatuloy sa pagiging Kristiyano, yung mga nag-backslide, hindi makakasama yan. Pero yung pong mga binago ng Panginoong Yesus within us, sabi niya, yung mga pinagarihan niya sa puso, tandaan ninyo ang paghahari ni Kristo, hindi lang yung tinanggap mo si Jesus Christ. Kailangan magpatuloy ka hanggang sa mamatay ka. Kailangan maglingkod ka sa Panginoon hanggang sa mamatay ka. Makasama ka sa iglesia. Ngayon, ang iglesia ang kukunin ni Kristo. Okay? Maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito yung third kingdom. Millennial kingdom, yung 1,000 years reign of Jesus Christ. Sa Revelation chapter 20 verse 4, itong sinasabi niya. Revelation 20 verse 4. Papakita ni Jonathan. Okay, pangatlo na yan ha. Okay. At nakakita ako ng mga trono. Yung pong mga trono dito, yung mga nangaral, yung mga nagpatuto kay Jesus, yung mga nakasama sa first resurrection of the dead, yun ay bibigyan niya ng trono. Ako po naniniwala, hindi niya bibigyan ng trono yung mga hindi nagpatotoo. Hindi rin niya bibigyan ng trono yung mga hindi nangaral. Yan po yung qualification. Kaya sigurado tayo na makakasama sa millennial kingdom at makakasama tayo sa first resurrection of the dead kapag tayo nagpatotoo at nagpahayag ng salita ng Diyos. At hindi lang yun, ready tayong mamatay alang-alang sa salita ng Diyos. Ito po, sabi niya, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan. O tingnan nyo ha, nagkakaroon po tinatawag na martyrdom in the last days doon sa tinatawag na tribulation period. Hindi po totoo yung mga tinuturo ng iba na makaka-escape kayo sa tribulation. Mali pong turo yun. Ang mga Kristiyano po dadaan sa tribulation. Kasi po darating si Jesus after tribulation. At yung tribulation period, yun ang paghahari ng Antichrist. Ang tinatawag po ditong halimaw sa larawan na hindi sila sumamba sa halimaw, yung po tatakan ng 666. Tandaan po ninyo, ulitin ko, yung tribulation period, yun po ang paghahari ni Jesus Christ. Ay, paghahari ng Antichrist. At tandaan ninyo, mauuna ang Antichrist kaysa kay Jesus. Kasi si Jesus ang papatay sa Antichrist. Tingnan nyo mabuti ha. Sabi po dito, nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dalawa po ang requirements para makasama tayo sa millennial kingdom at bibigyan tayo ng trono ng Diyos. Kasi po ang nakikita ko pong common sense dito, paano tayo bibigyan ng trono ng Diyos? Hindi naman tayo nagpagamit sa Diyos. Kaya ako naniniwala ako, yung mga ibang Kristiyano hindi nagpahayag, hindi nagpatotoo, mabubuhay yan sa second resurrection of the dead. Yung pangalawang pagbuhay sa mga patay after 1,000 years. Yun pong ibig sabihin dito. Sabi dito, pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus sa pagpapayag ng salita ng Diyos, hindi sila sumamba sa halimaw. So tribulation period dito, meron ng 666. Ni sa larawan ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sila po nag-resurrect, nabuhay. So, tandaan ninyo, ang unang bubuhay ni Lord, yung mga pinugutan, hindi nang hinayang sa buhay nila. Dahil sa pagpapatotoo at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sabi po rito, nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, ibig po sabihin,
Si Jesus Christ, kaya niya bubuhayin yun kasi yung magiging hari niya, mga immortal body na, mga incorruptible body, mga nag-resurrect from the dead. Kaya nga, wala na pong mga presidente noon, wala nang mga hari, wala nang mga mortal na mamumuno. Ang mamumuno sa paghahari ni Kristo, mga incorruptible bodies, mga taong binuhay ng Panginoon na maguli. Okay? Yun po ang sabi dito. Yan po ang tinatawag na third kingdom ni Jesus Christ. Okay, ano po ba yung fourth? After ng 1,000 years po, after ng 1,000 years, okay, una, maghahari muna siya sa ating puso. Okay? Pangalawa, naghahari na ngayon siya sa iglesia. At yung kabilang sa iglesia, yung mga nangaral, nagpatotoo, hindi nang hinayang ng kanilang buhay, bibigyan ng trono ng Panginoon doon sa Millennial Kingdom. After ng Millennial Kingdom, kaya maghahari si Kristo after doon, kasi meron pang tinatawag na last deception yung Gog and Magog, yung sa Revelation. Ngayon po, after ng 1,000-year reign of Jesus Christ, magkakaroon uli ng second resurrection of the dead. Yun pa lang po yung tinatawag na white throne judgment. After ng white throne judgment, magtatayo si Lord, gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Hindi ho langit lang. Kasi yung ibang mga Kristiyano, naniniwala sila, pagkamatay, punta na sila agad ng langit. Hindi po. Sabi ng Bible, yung kaluluwa mo at espiritu mo, babalik lang sa Diyos yan. Tapos, pagbalik ni Jesus Christ, yung kaluluwa mo sa espiritu doon sa kaharian niya, babalik yung bibigyan niya ng katawang hindi mamamatay. At yun ang makakasama niyang maghari for 1,000 years. Yung fourth kingdom, yun yung tinatawag ng new heaven and new earth. Wakas na yung daigdig, end of the world na. Doon pa lang mag-end of the world. Yan po tinatawag na last days dito, hindi last days ng end of the world. Huwag kayong aasa na magkakaroon ng end of the world pagdating ni Jesus Christ. Hindi po. Magkakaroon lang tinatawag na worldwide earthquake, yung pinakamakalakas na lindol. Isa sa mga salot ng Panginoon. Yung lahat ng mga bansa, lahat ng mga city, babaligtad yan, sabi niya. Pero akala mo end of the world, pero hindi pa. Ang end of the world, pag pinasabog na ng Panginoon ang buong mundo, magkakaroon po ng tinatawag na bagong mundo. Walang dagat yun Ito, babasahin ko sa inyo. Kasi po, tayong mga Kristiyano, kung ano lang narinig natin, doon na lang tayo Pero sa totoo lang, pinangako ng Diyos, may lupa. Kaya nga bibigyan tayo ng katawan Common sense, aanin natin yung katawan hindi mamamatay kung walang bagong lupa. Bagong earth. Ito, babasahin ko sa inyo. Yung po ay tinatawag na forever kingdom. Oo, magkakaroon tayo ng heavenly body. Di ba napag-aralan na natin yung heavenly body? Nakalaan po yun doon sa bagong lupa. Hindi lang langit. Bagong lupa at bagong langit. Babasahin natin. The forever kingdom must be the new heaven and the new earth and new Jerusalem. Yung pong New Jerusalem, yun po yung made of gold, 2,400 kilometer wide, parang box siya. Yun ang made of gold. Yun ang made of gold. Yun ang ginawa ni Jesus na maraming mansyon sa loob. Para bang nakuha ko na yung size niyan parang 16 times ng Pilipinas sa tayo o 15 times. Nakalimutan ko na. Si Sister Babes, natatandaan niya yan Yun po yung made of gold. Yung New Jerusalem na yun na made of gold, lahat ng precious stones nandun, meron 12 gates, nandun yung pangalan ng 12 apostles, pangungunahin nila yung mga 12 tribes of Israel. Ibig po sabihin, bababa po yun dun sa bagong earth. Yung bagong earth, walang dagat yun. Babasahin natin Ito po sa Revelation 11:15. Di pala, Revelation 21 verse 1-3. Okay.
Mamaya babalikan natin yung isang verse. Medyo binaligtad ko lang. Ito pa. Pagkatapos nito, sabi ni John, nakita ni John, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Nakita niyo yung bagong lupa? Nakita ninyo? Yan, sina Sister Maymay, baka ngayon lang nila nakita yan. Kasi pag binabasa nyo mabilis yan, di nyo iniisa-isa yung word for word, malilito kayo eh. Ito. Pagkatapos nito, sabi ni John, nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. Kita ninyo, may bagong lupa ba? Amen. Meron ba? Meron. Oh, ibig sabihin, ang pinangapangako ng Diyos, hindi lang langit, kundi may bagong langit at bagong lupa. Ito, wala na ang dating langit at lupa. Dito pa lang, mag-end of the world. At nakita ko ang banal na lungsod ng bagong Jerusalem na bubababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya nakabihis at nakahanda sa pagsalubong ng kanyang mga papapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Naninirahan siya kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Yung pong bagong langit at bagong lupa, yan nga may pamagato, bagong langit at bagong lupa. Paano natin madidinay na walang bagong lupa? Nakasulat yan eh. Tingnan nyo po, sabi niya daw, wala na ang dating langit at lupa. Yun ang end of the world. Tapos, wala na rin ang dagat. So, ibig po sabihin, yung bagong lupa, walang dagat. Puro lupa yun. Kaya mag-imagine kayo ng planeta na walang dagat. Pero puro siya green. Okay? Nakita niyo po ba ang sikreto? Naniniwala na ba kayo na ang Panginoong Yesus maghahari siya sa isang bagong langit at bagong lupa? Amen. Akala niyo ba magiging katulad kayo ni Dragon Ball Z, nakalutang kayo sa ulap? Para kayong nakapatong sa ulap? Yun yung bang karya ng Diyos, yung nakapatong ka sa ulap? Hindi ho. Kung ang Diyos lumikha ng katulad ng lupa natin ngayon at meron tayong langit, mas higit pa po ang gagawin ng Panginoon. Kaya maniwala kayo sa hindi. Yung kakulangan po natin ng kaalaman sa Biblia, yan po yung mga dapat nating maintindihan. So ibig po sabihin, si Jesus Christ, meron siyang 4 na kaharian. Kailangan daanan nating lahat yun. Una, maghahari muna siya sa ating puso. Siguraduhin natin maghahari siya sa ating puso. Kasi po, pag hindi natin alam ang paghahari niya sa ating puso, hindi natin ma-maintain yung Holy Spirit, hindi natin ma-maintain ang kabanalan ng Diyos, wala tayong takot sa Kanya, nag-backslide tayo, hindi tayo makakarating doon sa pangalawa. Una, sa pangalawa lang, sa church, pag hindi ka nag-a-attend ng church, pag ikinasal sa Panginoon ang church, hindi ka makakasama doon sa kanyang tinatawag na millennial kingdom. At pagkatapos, pag hindi ka nakasama sa millennial kingdom, lalo ka nang hindi makakasama sa bagong langit at bagong lupa. Yun po ang requirements doon. Naintindihan niyo po ba? Amen. Yung 4 na kaharian ni Jesus Christ? Okay, itetest ko po kayo. Ano yung 4 na kaharian ni Jesus Christ? Bigay nga natin sa ating host. Kung merong pwedeng magbigay, kung natatandaan yung ating pinag-aaralan ngayon. Ano yung 4 na paghahari ni Jesus Christ? Sinong gustong mag-recite? Sister Monet? Oo. Ako ba? Taas Ang kamay. tinatanong mo? Ano yung 4 na kaharian ni Jesus Christ? Hindi na ako tatanin mo sila. Oo. Sinong memorize? Taas kamay. O Sister Sol daw. Sister Sol. Una-una po yung kaharian ng Diyos, yung sa puso po, sa iglesia, sa millennial kingdom, at saka po sa yung forever kingdom, yung new heaven and earth and new Jerusalem.
Amen. Very good. No, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Ngayon ang pag-aaralan natin, kasi wala pa tayo dun sa bago langit, bago lupa, di ba? Malayo pa tayo dun eh. Ngayon ang sinasabi ni Jesus Christ, dun sa unang verse na binasa natin dun sa Matthew 24 verse 14. And this gospel and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Ang akala kasi natin yung gospel ng puso, church, yun lang pinapangaral natin. Sa bandang huli po, doon sa kahuli-hulihan bago dumating yung millennial kingdom ni Jesus Christ, kailangan mai-preach yung paghahari ni Kristo for 1,000 years. Wala pa pong ganong nangangaral. Hindi nila maipangaral kasi kulang ang kaalaman. Kaya re-reveal ko na po sa inyo na si Jesus Christ po, kailangan ipangaral natin kasi po nadidepress na yung mga bansa, bumabagsak na yung mga ekonomiya nila, nawawalan na silang pag-asa. Pero ang pag-asa natin, si Jesus Christ maghahari dito sa lupa for 1,000 years. Yun po ang pag-aaralan natin ngayon. Okay? Unang-una, dapat nyong malaman, mag-concentrate tayo ngayon sa millennial kingdom eh. No? Okay, ito yung pamagat natin. Millennial kingdom of Jesus Christ. Sabihin natin, 1,000 years. Reign Reign of Jesus Christ. Okay, of doon tayo Jesus na-concentrate kasi papunta tayo doon eh. No? Nandyan na, naghahari na si Jesus Christ sa ating puso. Nandyan na, involved na tayo sa church. Pero hinihintay na natin ang pagbabalik ni Lord. Okay. So ganito po yan, mga kapatid. Pag dumating si Jesus, sasalubungin natin siya sa langit, diyan sa ulap, doon sa Mount of Olive. Dadalhin tayo ng mga angels doon sa Mount of Olive. Sabi nung anghel doon sa Acts 1, kung paanong nakita nyo si Jesus tumaas, ganun din siya bababa. Kasi si Jesus Christ po, 1 kilometer away from the temple, nandun siya sa bundok ng Olibo, sabi doon sa gawa, doon siya tumaas. Doon din siya bababa. Pag bumaba siya doon, kasama tayo. Kung makasama tayo doon sa millennial kingdom. Yung mga nag-resurrect from the dead, yung mga katawang hindi namatay, sasalubungin sa alapap si Jesus, tapos si Jesus bababa doon sa Jerusalem. Hindi ho marriage supper of the Lamb sa langit. Mali ho yun. Walang ganon. Ang marriage supper of the Lamb, sa Jerusalem niya gagawin yun. Okay. Pagkatapos, magkakaroon pang tinatawag na Armageddon. Yung Antichrist, iipunin niya lahat ng mga bansa para labanan si Jesus Christ at tayo. Tapos si Jesus Christ, papatayin niya ang Antichrist sa pamamagitan lang ng bibig niya. Lalabas yung magkabilay talim sa bibig niya. Patay lahat yun. Okay? Pag-aaralan natin lahat yan. Ito. Pero bago yan, tingnan muna natin. Sigurado ka ba, Pastor Bart, ng pagdating ni Lord, maghahari pa siya ng 1,000 years? Nasa prophecy ba yan sa Old Testament? O baka naman na, kasi ang dami nangangaral ngayon, pagdating ni Jesus, paghuhukom na. Sino may sabi sa inyo paghuhukom na? Babanggitin ba ni Lord yung 1,000 years kung paghuhukom na? Ang paghuhukom, after 1,000 years, yun po ang paghuhukom. Amen? Sa para maliwanagan tayo. Punta tayo ngayon sa outline. Okay. So, basahin muna natin yung Revelation 11:15. Para malaman natin si Jesus Christ, maghahari siya rito sa lupa na literal. Nabanggit doon sa 11:15. Revelation 11:15. Pakita mo, Jonathan. Pagkatapos ay hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta sa langit, ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon
at ng kanyang Kristo, maghahari siya magpakailanman. Sabi niya, ang paghahari sa sanlibutan, dito siya maghahari. At sa paghahari na ngayon ng ating Panginoon, sabi sa English, the kingdoms of this world, sabi niya, the kingdoms of this world, lahat ng kingdom, ibig sabihin, lahat ng bansa, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Yung pong si Jesus Christ ay maghahari siyang literal dito. Pero tingnan natin doon sa lumang tipan para makita natin. Okay. Yung pong millennial literal kingdom na sa prophecy, mababasa natin yan sa Daniel 1:45, 1 to 45. So babasahin natin ng isa-isa. Magkukwento po ako para masubay. Sorry, napahatching ako. Okay. Punta na tayo sa Daniel chapter 2, verse 1 hanggang 45. So, tignan po natin. Panahon pa po ni Daniel, sinabi na ng Panginoon kay Daniel na merong isang kingdom bago dumating siya, yung kingdom ni Jesus Christ, kailangan lumitaw muna yung 4 na kaharian na maghahari sa buong mundo. So, ito pong 4 na kaharian na ito nalilitaw. Ito po sa history, naghari sa buong mundo, nagkaroon tinatawag na one world government or malakas na kaharian na lumitaw sa buong daigdig. Ano? Malalaman natin, matitrace natin, at yung ika-4 na kaharian, yung kaharian ni Antichrist, pag lumitaw na yon, malapit na dumating si Jesus Christ. Malapit na siya maghari. Okay, basahin natin. Tingnan natin ang kwento para malaman nyo ang kwento. Nasa Daniel chapter 2. Okay, basahin natin chapter 2. Verse 1 to 45. Unti-untihin natin para makita ko sa inyo kung paano pinahayag ng Panginoon ito kay Daniel. Okay. Ang panaginip ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar po, siya yung hari ng Babylonia noong panahon ni Daniel. Si Daniel ang pinaka-advisor niya, spiritual advisor ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ang sumakop sa buong daigdig noong panahon na yon. Si Nebuchadnezzar ang ng Babylonia, ang kaharian ng Babylonia ang sumakop sa buong mundo. Ibig sabihin, si Nebuchadnezzar nagkaroon siyang tinatawag na one world government noong panahon niya. Noong 2nd taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya ay nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, pinatawag niya ang lahat ng salamangkero, enkantador, mangkukulam, at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila na naginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip. Nagpatawag siya ng mangkukulam, astrology, salamangkero, yung mga magician, saka encantador, yung mga enchanter. Tapos, sabi niya, na naginip ako, pwede niyong ipaliwanag kung ano yon, sabi niya. Ang problema ni Haring Nebuchadnezzar, hindi niya sinabi anong panaginip niya. Ang tinatanong niya, kung talagang totoo ka, halimbawa, kasama ka sa mga astrology, sa mga pantas, sabi niya, sige nga, kung talagang magagaling kayo, sabihin yung panaginip ko, gusto niya, pati yung panaginip niya, alam nyo. Ganon ang ibig niya sabihin dito. Taas natin ng konti. Sumagot ang mga astrologo. Ipinag-utos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip, saka ninyo ipaliwanag, sabi niya. Sino kayang matindi na tao na tatanungin mo, pati panaginip mo, sasabihin mo sa kanya. Kung hindi, ipapapatay ko kayo, sabi niya. At ipapawawasak ang iyong mga tahanan. Kaya nasabi naman ninyo na naipaniwalag ang aking panaginip. At di kasi believe si Haring Nebuchadnezzar sa mga astrologo, sa lamangkero, at sa mga mangkukulam. Kaya gusto niya, pag in-interpret mo panaginip niya, hindi niya na ikukwento. Ikaw nang magkwento ng panaginip niya.
Pag hindi nila na ipaliwanag ang panaginip, papatayin lahat ni Haring Nabukadnesar ang mga yun. Kasi ibig sabihin, mga fake lahat yun. Okay? Sabi ni Haring Nabukadnesar, kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipawawasak ang inyong mga tahanan. Kapag nasabi ninyo at naipaniwanag ang aking panaginip, sabi ni Haring Nabukadnesar, gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo, ipaliwanag sa akin ang aking panaginip, sabi niya. Muli silang sumagot, mahal na hari. Sabihin po ninyo ang panaginip, ipapaliwanag namin, sabi nila. Taas mo, Jonathan. Kita niyo po ba yung pagkukwento ko? Nantok na po ba kayo pag ako nagkukwento? Ha? Hindi naman. Hindi. Maliwanag ba? Oo. Sumagot ang mga astrologo. Wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng inuutos nyo. Wala ring hari, gaano man kapangyarihan niya, na nag-utos ng ganyan sa sino mang salamangkero, manghuhula o astrologo. Sabi niya, napakahirap gawin ang inuutos nyo. Ang Haring Nabukadnesar. Diyos lamang ang makakagawa niyan. Hindi sila namumuhay na kasama ng tao, sabi ng mga astrologo. Taas. Verse 12. Okay. Dahil sa sagot na ito, nagalit ng husto ang hari. Kaya't pinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Ang lupit, ano? Pag hindi mo na sabi yung panaginip niya, hindi mo na interpret, patay ka. Papatayin lahat. Ang kautosang ito ang lahat ng matatadinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Kasama pa pala sina Daniel dito. So, ang ginawa ni Daniel, nag-pray siya. Inihag ng Diyos kay Daniel ang panaginip. Ang panaginip din ni Daniel na ito, mga kapatid, may kaugnayan sa millennial kingdom ni Jesus Christ na darating. Ito, basahin natin. Taas mo, Jonathan. Kaya maingat na kinausap ni Daniel si Ariok, ang kapitan ng mga tanod, ng hari na siyang inutusan upang patayin ang mga ano ba yun? Matatalinong tagapayo. Matalinong tagapayo ng Babylonia. Tinanong niya ito, bakit po nag-utos ng kabigat ang mahal na hari? At sinabi sa kanya ni Ariok ang dahilan. Kaya dito nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa ng panahon. At ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos, ano ba yun? Bakit kasi Payagan. ano ka alisin nito? Hindi ko makita. Ako na magbasa. O sige. Ikaw na rin magkwento. Hindi. Akong babasahin ko lang para sa'yo Sige. tapos ikaw mag. Nahirapan ka mag-ano. Hindi kasi may nakatakip na ano dito eh. Okay na. Nawala yung 12. Wag mo yung full screen. 16. Tama. Dali lang. Ikaw na ito. Dali lang. Saan ba yan? Sige, basahin mo da. Okay, sa verse 16, dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain, ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Ang sabi ni Daniel, purihin magpakailanman. Ako na magbasa. Kaya ko na. Okay. Okay. So, ibig po sabihin, si Daniel, nag-pray sila ng mga kaibigan niya. At nanaginip si Daniel, pinakita ng Panginoon yung eksaktong panaginip ni Haring Nabukadnesar na panaginipan din niya. Ibig sabihin, talagang yung panaginip ni Haring Nabukadnesar, galing sa Diyos yun. Okay?
Galing sa Diyos yun, pinakita niya kay Daniel. So, ang Diyos, hindi niya pinabayaan si Daniel. Saya sabi niya, 14 na ba? Nalaktawan na tayo ano eh. Yung doon na tayo doon sa ano, doon sa yan, purihin magpakailaman. So, nagpuri si Daniel. After na makita niya yung vision ni Haring Nabucodonosor, sabi niya, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siya'y nakapagbabago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Para sa atin yan, mga kapatid, yung verse 21. Sabi niya, siya ang nakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Ito, para sa atin po ito. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. So, hindi lang po karunungan ang binibigay ng Diyos sa atin, kundi katalinuhan, kaalaman at pangunawa. Naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan, nakatatalos sa mga nasa kadiliman, sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos, ng aking magulang dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Nagpasalamat, nagpuri si Daniel. Taas natin. Okay. Sabi niya, ngayong ibinigay niyo sa akin ang aking kahilingan, panaginip ng hari sa aming pinaalam. Nakita niyo? Nagkaroon si Daniel ng vision, eksaktong panaginip ng hari. So, kaya maniniwala ngayon si Hari Nabucodonosor kay Daniel. Kasi na-interpret ni Daniel, pati yung panaginip niya, naikwento niya eh. Hindi naman sinabi ni Nabucodonosor ng panaginip niya. Ito ngayon yung panaginip ni Haring Nabucodonosor ni Daniel. Ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari. Ito pong panaginip ng Haring Nabucodonosor at yung panaginip ni Daniel, may kaugnayan po sa hinaharap bago dumating si Jesus. Okay? Ito po ang panaginip. Pagkatapos bumalik si Daniel kay Aryok, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia, sinabi niya, huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip. Dali-daling inharap ni Aryok si Daniel sa hari. Sinabi niya, mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda. Siya po ang magpapaliwanag ng inyong panaginip. Si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, masasabi at may papaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip? Sabi ni Nabucodonosor. Taas natin. Sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi may papaliwanag ng sinumang matalinong tagapayo, engkantador, salamangkero o manghuhula, sabi niya. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan, yung Diyos ng Israel, na naghahayag ng mga hiwaga at pinakita niya sa Haring Nabucodonosor ang mangyayari sa mga darating na panahon. Sabi niya. So yung panaginip ni Haring Nabucodonosor ay mangyayari sa mga darating na panahon. Ito yung panahon natin. Kaya dapat po maintindihan natin na dapat nating pag-aralan ito. Kasi bago dumating si Jesus Christ, meron pong darating na panahon. Ito ang natutulog. Sa 29, mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap. At ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay pinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo, upang maunawa ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Tandaan po ninyo, ang panaginip ng hari ni Daniel ay tungkol sa hinaharap, sa future. 31. Taas mo, Jonathan. Mahal na hari, sabi niya, nakita ninyo ang isang malaki at nakakasilaw na rebulto. Nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at ang mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik.
Habang pinagmamasdan nyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at narudurog ang mga paa. Pagkatapos nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak na batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Ito po ang nakita ni Nabucodonosor, isang rebultong malaki. Yung ulo, ginto. Okay? Next week po, papakita ko yung picture. Itong second series. Explain ko sa inyo ang rebultong ito. Okay? Ang rebulto pong ito, natupad na yung 3. Yung 4 darating. Ano ho yun? Ito ay papaliwanag mabuti. Yung pong rebulto, yung ulo, gold. Yung pangalawa, yung dibdib, sabi niya rito, yung at pilak at dibdib at mga bisig. Yung bisig hanggang dito sa dibdib, sa sikmura, silver. Yung tiyan, yung tiyan sa kahita, alam niyo yung tuhod, hanggang tuhod yan eh. Yung tiyan hanggang hita, tanso. Tapos, yung naman binti at mga paa, pinaghalong bakal at putik. So, yung pong rebulto made of gold, silver, bronze, saka yung putik at bakal. Yung pong panghuli, bakal. Ano? So, sabi niya, pero ito yung maganda. Yung pong 4 na yon na simbolo ng rebulto, yung pong 4 na kaharian na maghahari dito sa lupa, maghahari sila worldwide. Magkakaroon sila ng kaharian na buong mundo masasakop nila. Okay? Ito po ay maganda. Sa verse 34. Habang pinagmamasdan nyo ito, may batong natipak sa bundok. Yung pong bato dito na natipak sa bundok, yun yung simbolo ng kaharian ni Jesus. Okay? Habang pinagmamasdan nyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos nadurog ang lahat ng bakal. Yung pong rebulto dinurog ng bato. Tapos samantalang ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Yung pong bato na yon na nagdurog doon sa rebulto, yun ang kaharian ni Jesus Christ pumuno sa buong daigdig. Okay? Tingnan natin yung interpretation. Next. 36-45. Ito yung kahulugan. Mahal na hari, yan po ang inyong panaginip. Narito naman ang kahulugan. Sabi niya, kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. Kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop niyo ang lahat ng tao. Tingnan niyo yung pinaka-attribute ng kaharian ni Haring Nabucodonosor, ito po. Kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop niyo ang lahat ng tao. Yung pong panahon ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor, nasakop niya ang lahat ng tao. Hayop, ibon at lahat ng dako. Kayo po ang ulong gintong yun, sabi niya. So yung ulo ng rebulto, si Haring Nabucodonosor yun ang Babylonian Kingdom. Sino yung bakal? Ay, sino yung pilak? Sino yung tiyan? Sino yung hita? Okay. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian. So yung ikalawang kaharian po rito, yung kaharian ni
Sino ba? Alexander the Great. Okay? Si Alexander the Great po, sinakop niya ang buong mundo. Siya po yung naging emperor na nasakop din niya ang buong mundo. Bago po yung papakita ko po sa inyo next week. Meron akong figure, meron akong picture, meron akong photo, meron akong images. Yung series na ito. So pag-uusapan natin yung tinatawag na pangalawang kaharian, pangatlo, at yung pang-apat. Ito. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian na mas mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso. At sasakupin nito ang buong daigdig. Kahit po yung tanso, yung made of bronze, sasakupin nito ang buong mundo. Ibig po sabihin, yung apat na kaharian na yan nalilitaw sa buong mundo, sa history, pag naganap na yung tatlo, isa na lang ang hinihintay. Yun yung merong mga qualities ang mga kaharian na yan eh. Okay? Verse 40. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Ito po yung kaharian ng Antichrist. Yung pang-apat na kaharian. Okay? Yung fourth kingdom na made of steel, saka yung putik, yung may 10 toes, yun ang kaharian ng Antichrist. Pag pinag-aralan natin yan sa susunod, kailangan hindi nyo mamimiss yan. Pag na-miss nyo yan, hindi nyo na masusubaybayan. Okay? Yung verse 40, yun ang kaharian ni Antichrist. Sino yung tatlong nakaraan? Papaliwanag ko po next week. Okay? Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kaharian ito ang buong daigdig. Yung pong lahat ng kaharian na ito, dudurugin nila ang buong daigdig. Yung tatlo, tapos na. Yung isang inintay na lang natin. So ngayon, malalaman ninyo ang paghahari ng Antichrist, detalyadong ipinaliwanag sa Biblia. Saka yung paghahari ni Jesus Christ. Ito po, mahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. O nga naman, pag pinaghalo mo yung putik sa bakal, mangangalawang yung bakal. So, next week, explain ko sa inyo yan. Magtatanong kayo, Pastor, sino ba yung tatlo na yon? Alam na natin yung una, si Haring Nabucodonosor. Yung pangalawa, si Alexander the Great. Sino yung pangatlo? Natapos na ba yon? Opo, natapos na. Inihintay na lang natin yung pang-apat. Kaya dapat nyong malaman yan kasi pag yan dumating, hindi nyo napansin, kulang tayo ng kaalaman, malamang kung ano-ano na lang na mapapanood natin sa YouTube, tapos sabihin natin, end of the world na. Hindi ho ganon. Dapat alam natin ang history. Alam natin ang prophecy. Okay, verse 45. Okay. Ganito naman ang kahulugan. Sabihin ba tayo? Hindi, 45 na tayo eh. Ito po. Ito. Ganito naman kahulugan, sabi niya. Bakit ka bumalik? 42, tama. Okay. Ganito naman ang kahulugan ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at putik. May bahagi itong matibay at mayroon namang bahaging marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaring paghaluin ang bakal at putik. Ito po sa verse 44. Sa mga panahon ng mga haring iyon, yung fourth kingdom ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman. Si Jesus yun. Yun ang millennial kingdom ng Jesus Christ. Ni masasakop ni numan. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na magkakabangon ng mga iyon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak na bato na dumurog sa rebulting yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay pinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Yung pong fourth kingdom, yung kingdom ni Jesus Christ, yun ang last kingdom, one world government na lilitaw sa buong daigdig in the future. Kapag ito lumitaw na, malapit nang dumating si Jesus Christ. Ang kaharian ni Jesus Christ ang dudurog sa lahat ng kaharian sa buong daigdig.
at hindi na makakabangon pa yung mga ibang bansa dahil sa tipak. Siya po yung verse 45, yung kaharian ni Jesus Christ. Katulad ito ng inyong nakitang tipak na bato na dumurog sa rebuldong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto, mahal na hari. Ang mangyayari sa hanaharap ay pinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. So, next week po, i-explain ko sa inyo yung 4 na kaharian na to para magkaroon kayo ng idea. Yung pang-4, yun ang kaharian ng Antichrist. Kasi po, ganito yan eh. Oh, nakita nyo sa YouTube, may Antichrist na. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Hindi nyo po ba alam? Sa Bible, in-explain ang kaharian ni Antichrist. Kailangan malaman nyo kung ilang bansa ang unite niya. Tingnan po ninyo, bakit malakas ang Antichrist? Kasi po, mayroong 10 country na mag-unite sa kanya. Yun po, next week. Explain ko sa inyo. Okay, punta na tayo sa sa outline. Naunawaan niyo po ba? Ha? Okay, mamaya may question kayo. Okay lang. Okay, tingnan po natin yan. So, punta na tayo ngayon din sa nabasa na natin yung Okay na yun, Dan. So, tapos na pala tayo. Tapos na tayo. Okay. Kasi masyadong marami silang information, baka... Okay, so magtanong po kayo. Magtanong kayo kung meron kayong katanungan. Sige, tapos na po tayo. Yung pong bato na nahulog dun sa rebulto, yun po ang kaharian ni Jesus Christ. Kaya alam natin si Jesus Christ maghahari dito for 1,000 years. Sino po may tanong? Taas ang kamay. At ibibigay po ni Jonathan yung view sa inyo. Naunawaan po ba ng marami? Naunawaan po ba ng lahat? Si Joey, may tanong yan. Joey. Sino po ba yung first time na narinig ang turo na to? First time. Itaas lang po yung kamay. First time. First time. There's all. Oh, okay. Ate Sel. Si Brother Jacob. Ilan niya narinig yan? Okay, huwag niyo kakalimutan next week. Series po yan Parang nanonood kayo ng Korean drama. Pag na-miss niyo yung second episode, babalikan niyo uli yun. Okay? So, huwag po kayong mag-miss ng series na ito. Sapagkat next week, explain ko sa inyo yung 4 na career na yun. May mga images pa. Tapos, malalaman nyo kung sino yung unang ulo, yung pangalawa, pangatlo, at sinong pang-4. May tanong po ba? May natutunan ba kayo? Naniniwala ba kayo na si Jesus Christ maghahari dito sa lupa for 1,000 years? Amen. 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 Pastor, may tanong ka ba? Diba yung nakalagay din sa Revelation chapter 13, maghahari Jesus Christ na 1,000 year? Yung po Revelation 13, yung po Revelation 13, paghahari ng Antichrist yun eh. Ang paghahari ni Jesus Christ na sa Revelation 21. Revelation 13, yun ang 666 nandun. Jesus Christ maghahari ng 1,000 years, anong kwan yun, verse? Revelation 21. Nandun po nakababasa yung 1,000 years reign of Jesus Christ. Joey, na-refresh ba ang turo ni Pastor sa'yo? May tanong ka ba? Naalala ko si Joey, pati si Pastor Bart dati, lagi sila nag-aaral tungkol sa salita ng Panginoon. Yan yung mga pinag-aaralan nilang dalawa. So, na-refresh ba yan sa'yo, Joey? Opo, na-con po. Pag nag-Bible study po kami, yan din po nakakuha namin, mga ganyan. Di maigi. Okay, maliwanag ba?
Brother Joe. Simple lang. Appropriate ba to sa mga baguhan? So, ibig sabihin, introduction pa lang yan. Oo. Papakita ko sa inyo, detalyado sa history. So, pumunta tayo ngayon sa history next week. Yung pangalawang series natin, sino ba yung 4 na kaharian na lilitaw na yon? Anong qualification nila? Tapos, ganito mangyayari. Pag nasubaybayan nyo yan, ibig sabihin, ang revelation maunawaan nyo. Kasi ang revelation, tungkol yan doon sa kaharian ng Antichrist sa pagdating ni Lord. Ang revelation, nagko-concentrate siya doon sa kaharian ng Antichrist, doon sa 10 horns. 10 horns with 7 head. Mababasa niyo yan sa Revelation. Pag hindi niyo pinumpisan siya sa Daniel, hindi niyo makukuha yung revelation. Pero ngayon, ibibigay ko sa inyo yung mga basic foundation kung paano interpret yung kaharian ng Antichrist at ni Jesus Christ. Okay? Bago dumating yung kaharian ni Jesus Christ, lilitaw muna yung kaharian ng Antichrist, yung 4th kingdom. Yan ang sinasabi doon sa Daniel. Eh sabi nga ni Daniel, nakakatakot yung pang-4 na kaharian na lilitaw sa daigdig. Dudurugin niya ang buong daigdig. Yan po yung Antichrist. Yung kaharian niya yun. Okay, so tapos na tayo. So yun ang talagang dapat katakutan ng mga taong walang Kristo. Kasi ngayon ang mga tao parang, ngayon nga sa panahon ng COVID, lumuhod nga daw ang mga bansa. So lalo tigit pag dumating na yung panahon na yan, yung event na yan, lalong luluhod ang mga bansa sa Panginoon. May tanong ba kayo tungkol sa nasa anong panahon na tayo? Ha? Okay. Okay. So, sino wala ng tanong? Ibibigay ko na sa host pag wala ng tanong. Malinaw ba? Opo. Okay, very good. So next week, parang ito na yung time natin bilang isang iglesia na talagang mag-aaral tayo ng dibdiban ng salita ng Panginoon. Kasi alam namin na kahit pa paano meron tayong kakulangan sa pagtuturo ng salita ng Panginoon dahil nga hindi tayo masyadong nakakapag-turo din. Pero ngayon kasi talagang sinasamantala din, nagpapasalamat kami si Pastor Bart na meron time na ito na talagang mapapakain niya ng talagang mga salita ng Panginoon ng lahat ng mga kapatid natin diyan sa Pilipinas dahil totoong dapat tayong matuto sa salita ng Panginoon kasi yan talagang pangahawakan natin sa ating buhay. So yan, kaya kami rin excited din kami na ma-share din sa inyo ang mga teachings na ito kasi talagang yan ang magpapatatag ng ating pananampalataya sa Panginoon kasi dapat talaga tayong mabusog ng salita ng Panginoon. So, kung meron pa po bang gustong mag-share? O wala na po. Naunawaan ng lahat? Reminiscing the 10 years ago. mga aral before. Ganda na kwento ni Daniel no? Si Daniel pa lang alam niya na yung future. Tayo po dapat alam natin ang future. Yun po dapat ang dagdag kaalaman sa mga Kristiyano. Kasi ang alam lang kasi natin ngayon, salvation, encouragement. Ang alam natin yung Holy Spirit. Okay, meron tayong salvation, meron tayong encouragement, pero kulang tayo ng prophecy. Ang prophecy po, importante din yan. Bahagi din yan ng pagiging Kristiyano natin. Yun po ay bahagi ng pagiging matatag at pagiging maging handa. Amen? Amen. Amen. Sister, may request natin mag-close ng prayer. Tapos may isama niya sa panalangin. May sakit si Sister Prosy, tsaka si Suzette. Pasama na lang natin sa panalangin. Sister Mai, meron ka bang masasabi? Si Jojo, nagsatas ng kamay. Si Brother Joe. Opo. Kasi bukas po, sa Tuesday po kasi ang anak ni Dean. Magpapasama po kami. Of course, yung prayer talaga ang importante sa lahat. Yan, lagi ko naman sinasabi. So, Amen. Pag-pray din daw si Brother George, si Sister Jean. Hindi po ako manganak, Pastor. Malaki lang ang tiyan ko. Ano na ba? Yun ang talagang schedule. Nakasked ba siya, Brother Joe?
ng Supposedly po dapat May 10. Since medyo mahirap maraming mga factor na dapat i-consider. Like tomorrow pupunta po kami for COVID test si Jean. Kasi bago siya mag-deliver, kailangan daw ng test ng COVID. So, even po yung bukas, papapray na rin po. Oo, sige. Sama yan ni Sister Mai. Sister Mai, pakisama sa panalangin yung safe talagang delivery ni Sister Jean. Talagang dumadami ang pagpapala ng pamilya ni Brother Joe. Dagdagan mo pa, Brother Joe. Kulang pa yan. 2 pa lang yan. Masarap yung marami. Okay. Sister Mai, baka may gusto kang i-share at manalangin ka na rin. Napakalalim talaga ng salita ng mahal na Panginoon. Pag talagang hindi mo naunawaan, wala yung Holy Spirit sa'yo, mahirap talaga pong unawain. Pero napakasarap po na maranasan natin na nabibigyan tayo ng revelation ng mahal na Panginoon kung paano nag-reveal lang ang mahal na Panginoon kay Daniel. Nawa ay ipag-pray din natin na bigyan din tayo ng mga fresh revelation. Napakasarap kasi ng gano'n na nararanasan natin. Lalo na kung tayo po talaga ay laging nag-aaral ng salita ng Panginoon. For sure, bibigyan tayo ng revelation natin, mahal na Panginoon. Kaya wala din tayo nahan sa mga salita namimiss ko pag Sunday ng gabi, yung sa Bible study, pag si Joey. Siyempre, parang mimic ni Pastor yan. Kung ano yung tinuro before. Pag minsan nagtatalo pa kami. Pero para ako si Duterte, humihingi ako, oo nga, na kumbaga nalilinawan ako nga, may mali na ako Kasi minsan ang pag-iisip natin na nagmulat sa nakaraan, akala natin tama yung mga alam natin, pero ang totoo, kailangan may i-reveal sa atin ng Panginoon para ma-realize natin na ito ang tama. Amen. Amen. Tunay nga po sa ating pakikinig na re-reveal yung tama. Kasi sa panahon ngayon, marami talaga nag-iisip, end time na ba ng panahon ng mundo na to? Marami na po, kaya marami na nagbabalik sa mahal na Panginoon kasi feeling nila talagang ending na ng world. Hindi nila alam. Isa lang po ito sa paghahanda ng mahal na Panginoon na tayo po ay mas lumapit pa sa atin. Po, Amen. Salamat po sa salita ng mahal na Panginoon ay pinagkaloob sa atin sa pamamagitan natin mahal na Pastor. Salamat po, Pastor Bart, sa inyong buhay. Patuloy po kayong gamitin at maggamit sa amin ng mahal na Panginoon. Sige po, let's worship Lord. Ate pong iyukong ating mga ulo at ate po siyang dakilain. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. You are holy, O God. You are worthy, O God. You are the King of Kings, O God. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo, Lord. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay, O God. Diyos na dakila, Panginoon, na minsan, Panginoon, na hindi nagkulang sa aming mga buhay, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang aming patuloy na pupurihin, dadakilain, O God, sa araw-araw na aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, O God. We give you glory, O God, Jesus. Thank you for your words, oh God. Thank you, Lord, sa araw na ito, Lord, na muli mo kami, Lord, na tinuruan mo, Lord, na binigyan kami, Lord, ng kaalaman, oh God, ng karunungan, Panginoon, at ng kapayapaan sa aming mga isip, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na sa aming pakikinig na yung mga salita, Lord, doon kami, Lord, na uhuhubog at lumalalim sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy pong inilalapit ang bawat buhay ng bawat isa sa amin, sa mga nakakinig sa iyong salita sa araw na ito, Lord, at maging sa aming mga kapatid na hindi po namin nakasama sa araw na ito, Panginoon. Ay nilalapit ko po sa inyo ang lahat ng miyembro, Lord, ng Grace Abound Church, Panginoon, mula sa aming head pastor, Bart, Panginoon, at sa lahat ng miyembro, Lord. Patuloy ko pong inilalapit sa inyo, Lord, na patuloy mo kami, Lord, na pangunahan sa lahat ng bagay, Panginoon. Continues to protect us, to cover us, Lord, sa anumang kapahamakan, anumang karamdaman, anumang gawang masama sa taong masasama, O God, at higit, Lord, sa virus na ito, Panginoon, in Jesus' name, I we believe, Lord, that we are covered and secured, O God, by your Holy Spirit, O God. Patuloy mo kami pagpalain, Panginoon, sa araw-araw, O God. Continues to bless us, Lord, financially, materially, physically, emotionally, higit lahat, sa lahat, Lord, spiritually, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, O God, humihingi ng kapatawaran, O God, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord, na
Nabigyan, Lord, ng malinis na puso, Panginoon. Hallelujah, Lord. Continues to change our life, Panginoon. Truly, Lord, apart from you, Lord, wala kaming kayang gawin sa aming mga buhay. O God, hindi po namin kayang magbago, hindi po namin kayang labanan ng tukso, hindi po namin kayang itama lahat ng mali sa aming mga buhay. But ikaw lamang, Lord, for you, Lord, nothing is impossible to you, Lord. Patuloy ka namin, Lord, inaalo sa aming mga buhay, na patuloy kang maghari at patuloy kang maging sentro ng aming mga buhay, O God, ng aming mga pamilya, naming tahanan, Panginoon. Hallelujah. Change us, Lord, from glory to glory, O God. Change the way we act, O God, the way we talk, and the way we think, O God. Change our mindset, Panginoon. Patuloy ka lamang, Lord, na makita sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa aming buhay. Patuloy ka namin maranasan sa araw-araw, Panginoon. Patuloy namin, Lord, na we want to know you more and more sa aming mga buhay, Panginoon. More of you, Lord, more of your glory, more of your power, more of your mercy, O God. More of your spirit, O God, and less of us, Panginoon. In Jesus' name, O God. Lord, tunay nga po, Lord, na wala kaming magagawa, Lord, sa sitwasyon na aming hinaharap ngayon, Lord. But ikaw lamang, Lord, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, Lord, ay may magagawa ka, Lord. I declare, Lord, that the best is yet to come, Panginoon. It will come to pass, Panginoon. Patuloy namin tinataas sa yung sitwasyon na ito, Lord. Wala kaming magagawa, Lord, but I believe, Lord, na ikaw ang mangunguna mula sa aming presidente sa Pilipinas, Lord, sa lahat ng bansa, Lord, sa lahat ng government officials, Lord, ikaw po ang mangunguna, Panginoon, mag-aayos, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang mag-cured, Lord, ng mundong ito, Panginoon. Sa kami na nanahan, Lord, give them the wisdom, the knowledge, Lord, kung paano pamumunuan ng tama, Panginoon, at maging mapayapa ang bawat bansa, Panginoon. And to all the frontliners, O God, mula sa loob ng hospital at hanggang sa nasa labas, Lord, kasama na aming kapatid na Sister Bernice, O God. We pray, O God, for the protection, the covering, O God, na nagmumula sa inyo, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Give them, Lord, the peace, the comfort, Panginoon, and the faith na nagmumula sa inyo, Panginoon. At huwag mong hayaan, Lord, na sila po ay ma-infect din, Panginoon. But instead, Lord, tulungan mo sila, Lord, O God, in the name of Jesus, na magampanan lang, Lord, ang kanilang tungkulin, O God, sa bawat bansa, Panginoon. And use their hands, Panginoon, as a blessing, O God, sa mga taong nangangailangan, Panginoon. And Lord, we pray and declare by the power of your name, O God, for you are the God that healeth thee, Panginoon, for all who's infected of this virus, O God, in the name of Jesus. We speak healing upon healing na nagmumula sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus, O God. We cast it out, Panginoon. We cast out, we command this virus to live in this world, O God, in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus, O God. We command you to live in this world in the name of Jesus, O God. And we declare, O God, by the power of your name, O God, to stop the increasing numbers of the infected patients and the numbers of death, O God, by the power of your name, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. But we declare, O God, to increase the numbers of recovered patients, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, sa pagkakataong ito, Lord, amin din po itinataas at inilalapit sa inyo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na ang panalangin na sama-sama ay makapangyarihan at iyong pong tinutugon, Lord. Sinabi mo sa iyong salita, everything is possible for ones who believe, and we believe always in your power, in your name, O God, sa inyong salita, sa iyong pangalan pa lamang, Lord, ay may makapangyarihan na, Panginoon. Kami po ay patuloy na naniniwala, Lord, na ang iyong kamay ay hindi maiksi, Panginoon, at ikaw po ay, Panginoon, ay Diyos na mahabagin, Panginoon. We ask for healing power, O God, sa aming kapatid na Sister Prosy, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we cast it out right now, right here, in the name of Jesus. Demons of fever, demons of sickness, we cast it out by the power of your name, O God, in Jesus' name, in the name of Jesus, Lord. At ganoon din po, Lord, sa lahat ng miyembro ng Grace Abound Church, Lord, sino man, Lord, ang may mga nararamdaman ngayon, physically, emotionally, Lord, na sakit, Panginoon, in the name of Jesus, sa mga pamilya namin, Lord, na mayroong hindi pagkakaunawaan, mayroong hindi pagkakaintindihan, Lord, we pray, O God, for the restoration, O God, na nagmumula sa iyo, Lord, for you are the God of restoration, O God, in the name of Jesus. Ibalik mo, Lord, ang lahat ng nawala, nasira, Panginoon, ang lakas, Panginoon, na nawala, Panginoon, ibalik mo, Lord, na sobra pa, higit pa, Panginoon, sa aming inaasahan, Panginoon. We pray, O God, we declare, O God, all the evil works in our family, in our life, O God, amin pong kinakapusa, amin pong tinatali at winawasak sa makapangyarang pangalan mo, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ano mang puri ng karamdaman, we cast it out right now in the name of Jesus, Lord. We speak healing, O God, in the name of Jesus, O God. I declare, O God, in the name of Jesus, to fill us always with love, with joy, with peace, with unity, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Lord, amin pong itinataas sa mga oras at Lord, aming kapatid na Sister Jean, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, that you are
are always with her, Panginoon. Ay siya po isang mong lingkod, Panginoon. Patuloy mo siyang sasamahan, iingatan, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, inaangkin na po namin ang tagumpay ng kanyang panganganak, Panginoon, in the name of Jesus. Yes, oh Ikaw Lord, ay in kasama Jesus' namin, name. Lord. Kasama kanya, Panginoon, sa lahat ng oras. Inaangkin na po namin, Lord, na siya po ay manganganak, Lord, ng mapayapa, Lord, ng Yes, oh maayos, Lord Panginoon. God. Opo, Dear, oh Panginoon. God, the normal delivery, oh God, the safe delivery, oh God, na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord. Hipuin mo, gamitin mo lamang, Lord, ang mga doktor, ang mga taong gagamitin mo sa kanyang panganganak, Yes, Panginoon, oh as instrument, oh God, in the name of Jesus. Ikaw, Lord, ang hahawak sa kanila, Yes, Panginoon. yes, Ikaw po ang mangunguna, Panginoon. Kami po ay magse-celebrate ng tagumpay ng Panginoon ay pagkakalob mo sa aming Panginoon. And we pray, oh God, na patuloy mo silang pagpalain, gabayin, Panginoon, sa kanilang pamumuhay. Panginoon, patuloy mo silang ingatan, Lord, mula kay Brother Jojo, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, we claim the victory, oh God. Thank you, Father God, sa pagkakataon, Lord, na kami po ay nakakalapit sa iyo, nakakapangusap sa iyo, Panginoon. Saan man naroon ang bawat isa sa amin, patuloy mo kami samahin, oh God. Patuloy mo kami pagkaisan, Lord, continues to give us one heart and one spirit, oh God. Continues to give us, Lord, a prosperous life, oh God, for this is your promise, oh God, for us, oh God, to plans to prosper us, not to harm us, oh God, and plans to give us hope in a good future, oh God. Kaya, Lord, hindi kami nangangamba, Lord, na kami hindi mo na kami magkukulang, Lord, dahil hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Lord, ibalik mo, Lord, ang lahat na nawala ng trabaho, nawala ng negosyo, Panginoon, in the name of Jesus. Give us more provision and wealth, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, thank you, oh God. Patuloy mo kami samahan sa muli namin pagsasama sa araw ng linggo, Panginoon. Always give the excitement, oh God, sa aming mga puso na kami po ay magsama-sama muli, Panginoon, at makarinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Keep us always in your presence, oh God. Keep the joy and the passions in our hearts, Lord. Continues to use us, Lord, as your spiritual frontliners, Panginoon. Huwag mo kami hayaan na malayo sa iyo, Lord. Lord, kami po ay mas lumalim pa sa iyo, Lord. Mas maging mainit pa po ang aming mga labi, aming mga puso sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy mo kaming abutin ng iyong mga salita, ng iyong presensya, Yes, Panginoon. We thank you, Father Yes, God, for this day, oh God, na kami po ay nakapiling ka namin, Panginoon, sa pamamagitan niyo ng Banal Espiritu, Panginoon. We thank you and we give you all the glory and all the honor and the highest adoration, oh God, to your holy name, Jesus, and all the people of God. We will say, Amen. Amen. Thank you. Amen. Thank you so much, Sister Mai, sa napakagandang panalangin at napaka-powerful na prayer na yan. Thank you. To God, praise the Lord. Marami pong salamat sa inyo lahat. So magkikita tayo. Yes, See you on everyone. Sunday. Okay.